Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos kong ipanganak muli sa mundong pre-apocalyptic. Direkta akong tumalon mula sa 100 metrong gusali. Kahit alam kong madudurog ako hanggang maging abo. Sobrang sabik ko pa rin. Dahil lang sa parating na ang katapusan ng mundo. Hindi mabilang na masasamang lilang bulalakaw ang bumagsak sa lupa. 70% ng sangkatauhan ay mahahawaan ng virus na dala ng mga bulalakaw at magiging isang uri ng zombie. Ang mga hayop naman ay magiging mga nakakatakot na halimaw na magsisimulang lamunin at lapain ang mga tao. Iilan lang na hayop ang mananatili ang kanilang katinoan. At magkakaroon ng malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. At ang ilang nakaligtas na tao ay madyay-gising ang kanilang mga kakaibang kapangyarihan. Umaasa sila sa pagkain ng mga crystal core mula sa mga zombie at halimaw para palakasin ang kanilang sarili. Ngunit bawat isa ay nangangailangan ng partikular na kondisyon para magising ang kanilang kapangyarihan. Ang ilan ay nagigising kapag nasa bingit ng kamatayan. Ang iba naman ay nagigising habang natutulog. Mayroon pang ang nagigising habang nasa banyo. Sa dati kong buhay, hindi nagising ang kapangyarihan ko. Ipinakain ako bilang alay sa isang Diyos ng katapusan ng mundo. Pero dahil doon, nalaman ko kung paano magising ang isang kapangyarihan. Ngayong nabuhay ako muli, tiyak na ako ang magiging pinakamalakas na kayang baguhin ang takbo ng mundong ito. Sa ngayon, 3 araw na lang bago ang katapusan ng mundo. Nakatayo ako sa pinakamataas na tore ng Jing City, na may taas na mahigit 300 metro. Tinitingnan ng mga tao sa ibaba na parang mga itim na tuldok lang. At bigla kong ibinuka ang aking mga braso at nagpandalusong pababa, pagkalipas ng 2.5 segundo. Nagising ang kapangyarihan, SSS Class God Type Ability, ang 7 Deadly Sins. Kay abangan, ang Golden Mane Red Lion. Inggit, ang World Destroyer Dust Python. Puot, ang Violent Diamond Ape. Catamaran, ang Flying Immortal Vermilion Bird. Kasakiman, ang Moon Divo uring Celestial Wolf. Katakawan, ang Manlalamong Tautay. Pagnanasa, ang matatag na Ancient Black Dragon. Sila ang kumakatawan sa 7 halimaw na minsang nagkasala sa mga Diyos. Mula ngayon, makukuha mo na ang kanilang lakas. Bigla kong iminulat ang aking mga mata. Sa sandaling ito, ilang metro na lang ang layo ko sa lupa. Isang saglit na lang at magiging lawa na ako ng dugo. Sa sumunod na sandali, isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, ang buong katawan ko ay umangat at lumutang sa ere. 7 Deadly Sins, Catamaran. Ang kakayahang lumipad na dala ng Immortal Vermilion Bird. Napansin ng mga tao sa ibaba ang nangyayari sa itaas. Lahat sila ay gulat na gulat. Ano? Magic trick ba to? Isang pulis na nagpapatrolya ang nakakita sa nangyari at agad na tumawag sa radyo. Headquarters, badge number 0527, nag-uulat. May kakaibang sitwasyon sa Tianan District. May nakita akong taong lumilipad. Hindi ko pinansin ang gulat na tingin ng mga tao. Lumipad ako agad paalis sa lugar na iyon. Nag-iwan lang ako ng isang nag-aapoy na pulang balahibo sa lupa. 3 araw bago ang katapusan ng mundo, sunod-sunod na nangyari ang mga ganitong bagay. Kahit na mapansin pa ng mga pulis, wala na itong kwenta. Sa natitirang 3 araw, sisimulan ko nang gawin ang plano ko para sa paghahanda bago dumating ang apocalypse. 5 taon akong nabuhay sa apocalypse. Alam na alam ko kung ano ang mga pinakakailangan na supply. Pagkain, armas, kagamitan, at petrolyo. At ang pinakaunang dapat ihanda ay ang pagkain. Agad akong pumunta sa isang malaking pabrika. Inilabas ko ang isang listahan na matagal ko nang inihanda at ibinigay sa factory manager. Ipadala ninyo ang mga ito sa address na to sa loob ng 3 araw. Nang kunin ng manager ang listahan, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sir, lahat ng mga in-order ninyo ay mayroon kami sa warehouse. Sa loob ng 3 araw, siguradong maipapadala namin lahat sa inyo. Tumango lang ako at wala nang sinabi pa. Agad akong tumalikod at umalis. Nang maayos na ang usapin sa pagkain at pang-araw-araw na gamit, pumunta naman ako sa isang 5-star hotel. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang isang presidential suite para gawing pansamantalang tirahan at imbakan ng mga supply. Kinaumagahan, ipinadala na ng factory manager ang mga gamit, pero hinarang sila sa pinto ng manager ng hotel. Anong ginagawa ninyo? Kailan kami umorder ng mga yan? Ilabas yan. Ilabas yan. Bahagya akong sumimangot at mabilis na lumapit. Nang makita ko ng factory manager, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Boss Lin, nandito na po kayo. Ayaw po kaming papasukin ng taong to. Nang marinig yun, agad akong tiningnan ng masama ng hotel manager. Ikaw ang umorder nito. Tama. Naka-check-in na ako. Ayon sa patakaran, pwedeng ihatid ang mga gamit na to sa kwarto ko, di ba? Nag-atubili sandali ang hotel manager nang marinig yun.
Ayon sa patakaran, ang mga delivery at padala ay pwede namang ihatid sa kwarto ng customer. Pero hindi ba't parang sobra naman yata yung mga gamit mo? Sa tingin ko, hindi ka talaga customer na magche-check-in eh. Nandito ka para manggulo, no? Dahil sa sinabi ng manager, napatingin ang lahat sa labas. Nakita nila ang 3 malalaking truck na nakaparada sa tapat ng hotel. Nagkatinginan ng ilang customer nang makita iyon. Magche-check-in ba tong taong to? O ginawa ng bodega ang lugar na to? Lin Xiao. Sa sandaling iyon, isang gulat na boses ang narinig. Kasunod nito, lumabas ang isang batang magkasintahan. Napakaganda ng babae, samantalang ordinaryo lang ang itsura ng lalaki. Mas matangkad pa nga ng bahagya sa kanya si Liu Ruyan. Narinig ni Zhao Heng ang pangalang isinigaw ni Liu Ruyan. Hindi niya napigil ang lumapit. Ikaw pala yung ex-boyfriend na binabanggit ni Ruyan. Diba sabi niya pulubi ka? Anong karapatan mong magstay sa hotel ng pamilya ko? Nang makita ng hotel manager si Zhao Heng, agad itong magalang na yumuko. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Zhao Heng ang nangyari, at dinagdagan pa niya ang kwento. Sa huli, hindi pa niya nakalimutang tignan ako at Leitin. Sabi ko na nga ba kung sino? Yung unang inagawan ng girlfriend ni Young Master Heng. Kaya pala nang gugulo. Gusto lang palang gumanti kay Young Master Heng. Nang masabi yun, mas lalong napuno ng pandidiri ang tingin ng mga tao sa paligid. Malamig na umismed si Liu Ruyan nang marinig yun. Lin Xiao. Hindi ko akalain na ganyan ka palang klaseng tao. Dati, niyaya kitang dalhin ako rito para mag-overnight pero ayaw mo. Oh, ano ngayon? Ngayong dinala na ako ni Heng dito, naiinggit ka na, no? Natigilan ako sandali. Hey! May inggit sa'yo. May sira ka ba sa ulo? Ayoko nang magsayang ng oras sa inyo. Tabi. Noong sandaling iyon, lumapit ang babae mula sa hotel front desk. Manager. Young Master Heng. Totoo pong nag-book ang guest na ito ng presidential suite sa loob ng 3 araw. Ito po yung suite na katabi ng sa inyo, Young Master Heng. Ha? Nang marinig ito, agad na sinampal sa mukha ng manager ang babae. Unang araw mo ba sa trabaho? Ang isang tulad niya, makakapag-check-in sa presidential suite. Tingnan mo nga ang suot niya. Mukha ba siyang kayang magbayad ng presidential suite? Nandito lang yan para manggulo at mag-higanti kay Young Master Heng. Tapos hinayaan mo pa siyang tumira sa kwartong katabi ng kay Young Master Heng. Hinawakan ng babaeng sinampal ang kanyang mukha, puno ng hinanakit. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero hindi siya nang ahas na umimik. Sumama ang mukha ni Liu Ruyan dahil sa sinabi ng manager. Ang maputi niyang mukha ay namula dahil sa hiya at galit. Lin Xiao, ano bang masama mong balak? Manyok ka. Nang marinig ito, ngumisi ng mapang-asar si Zhao Heng. Lin Xiao. Sinabi sa akin ni Ruyan na maaga kang naulila. Isang ulilang katulad mo na walang kinalakihang asal. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkaganyan. Pero ang gumawa ng ganitong kabastusan sa teritoryo ko. Mali ka na dyan. Nang marinig ko yun, nawala ang inis sa aking mga mata. Napalitan ito ng matinding galit na nakakakilabot. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Sa isang iglap, para siyang saranggolang naputulan ng PC. Diretsyong tumilapon. Patayin siya. Kasabay nito, isang malalim at galit na boses. Ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Dahil sa impluwensya ng boses, lumakad ako papalapit kay Zhao Heng. Bawat hakbang ay puno ng intensyong pumatay. Takot na bumangon si Zhao Heng mula sa sahig. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa gilid ng bibig niya. Guardia! Guardia! Nataranta na rin ang manager ng hotel. Sumigaw siya sa sobrang taranta. Nasaan ang mga gwardya? Ano bang silbi ninyo? Bilisan nyo, protektahan ninyo si Young Master Heng. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga gwardya ang dumagsa para sugurin ako. Pero paano naman sila mananalo laban sa akin? Sa isang iglap lang, lahat ng mga gwardya ay bumagsak sa sahig at hindi na nakatayo. Pati na ang mga hawak nilang bakal na batuta ay binali ko gamit lang ang aking mga kamay. Nilagpasan ko ang mga gwardyang nakahandusay sa sahig, at dumiretso sa harap ni Zhao Heng. Lin Xiao, tigil. Narinig ang matinis na sigaw ni Liu Ruyan. Puno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Hindi ko pinansin ang sigaw ni Liu Ruyan. Naglakad ako diretso sa harap ni Zhao Heng. Kaagad, isang nakakamatay na aura ang sumalubong kay Zhao Heng. Nanginginig ang buong katawan ni Zhao Heng. Lumuhad siya sa sahig at natatakot na nagmakaawa. Lin Xiao, patawarin mo na ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat kita minura. Huwag mo lang akong patayin. Kahit ano, pag-usapan natin.
Natigilan ako sandali sa pagmamakaawa ni Zhao Heng. Unti-unting lumino ang aking paningin. Posible kayang naapektuhan ako ng worth ng 7 sins kanina. Tiningnan ko ang mga nabaling bakal na batuta sa paligid. At bahagya akong napangiti. Ang karahasang ibinigay sa akin ng worth na to ay karapat-dapat nga sa pangalang Rugging Diamond Ape. Tutal, 30% pa lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ang isang abilidad na maladyos ay hindi ganoon ka-simple. Pagkatapos, tiningnan ko si Zhao Heng. Nakita kong halos wala na siya sa sarili sa sobrang takot. Walang tigil siya sa paguntog ng ulo niya sa sahig. Lin Xiao. Pakiusap, maawa ka, patawarin mo na ako. Ipinapangako ko, hindi na kita guguluhin pa. At si Liu Ruyan ibabalik ko na rin siya sayo. Nang marinig ito, natigilan si Liu Ruyan. Itong walang kwentang si Zhao Heng, ibabalik pa ako kay Lin Xiao. Ngunit nang makita niya ang mga gwardyang daing ng daing sa sahig, hindi niya maiwasang magbago ng isip. Sayo na lang ang babaeng ganito. Nang marinig ito, galit na nagmura si Liu Ruyan. Lin Xiao, anong ibig mong sabihin? Isang kuripot at walang kwentang taong tulad mo. At sino namang may sabing gusto kitang makasama? Sakto namang may human-ong sasakyan ng pulis hindi kalayuan. Kasunod noon, lumapit ang ilang pulis na nakauniforme. Nakatanggap kami ng tawag. May nagaganap daw na rambulan dito. Anong nangyayari dito? Seryosong tiningnan ng kapitan ang buong eksena. Nang makita niya ang mga security guard na nakahandusay sa sahig at ang mga bali-belang tubong bakal. Napasinghap siya. Agad na nagliwanag ang mukha ni Zhao Heng nang makita ang mga pulis. Sir. Pero, noong akma na siyang magsasalita, bigla niyang naramdaman ang isang malamig at nanunuot sa butong tingin na nakatutok sa kanya. Agad siyang napanginig sa takot. Nang makita niya ang malamig kong tingin, napalunok si Zhao Heng. Pakiramdam niya, kung may sasabihin talaga siya, baka patayin siya sa harap mismo ng mga pulis. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumawa. Sino bang tumawag ng pulis? Sir. Nag-shoot lang po kami ng short film. Baka po napagkamalan lang na rambulan. Nang marinig ito, natigilan muna ang kapitan. Saka siya nagdududang tumingin kay Zhao Heng. Nag-alinlangan siya sandali bago humarap sa mga pulis sa likuran niya at nagsalita. Balik na tayo. Nang makita ito, hindi napigilan ng isang miyembro na magtanong ng pabulong. Teka, Kap, bakit tayo aalis? Kitang-kita namang may mga mantsa ng dugo sa sahig. HMP. Anak mayaman yan ng Zhao Group. Hindi ko alam kung sinong matindi ang nabangga niyan, pero halatang siya ang dehado. Ang dami-daming problema sa syudad ngayon. Sa tingin mo ba, kaya nating asikasuhin lahat? Para atupagin pa ang ganitong klaseng gulo. Habang pinapanood kong papalayo ang mga pulis, saka lang ako napangiti at tinapak ang balikat ni Zhao Heng. Magaling. Ngayon, pwede nang ipasok ang mga gamit ko. Oo naman, pwedeng-pwede. Makalipas ang isang oras, naihatid na ang lahat ng mga suklay ko sa presidential suite. Napatingin ako sa labas ng bintana at napaisip. 2.5 araw na lang ang natitira bago ang paggunaw ng mundo. Handa na ang mga pagkain at pansamantalang tirahan na kakailanganin para sa katapusan.